Hello sa inyo at ako'y nagbabalik na naman sa inyo mga ka-Luis Daniel Vlogs at sa mga solidong viewers ng ating channel. Ngayon nga pala ay magre-reaction na naman ako at magkokomentaryo ng isang nakakahindik-hindik na balita, isang nakakagulat na balita. At syempre ito'y nakakabahala dahil ang pamagat nito ay Barangay Secretary na papasok lamang sa trabaho patay matapos pagbabarilin ng mga riding in tandem sa Angono Rizal. Grabe. Katakot ng panahon ngayon. Ano po hinihintay natin? Panoorin na natin to at reaksyonan. Grabe ba? Nakakabahala na dumarami ang ganito, di ba? Ang mga riding in tandem dito sa Pilipinas na gun for hire, ha? At talagang nakakabahala, diba? Kasi bigla na lang mampapatay, magbabaril, o dead on the spot na. Naku po. Katakot talaga. Inabangan at saka binaril ng riding in tandem ang sekretary ng Barangay San Vicente sa Angono Rizal habang papasok siya sa trabaho. Pinaghahanap pa ang mga suspect. May unang balita si EJ Gomez. Grabe. Masayahin, matulungin at mapagmahal na padre de pamilya kung ilarawan ng kanyang mga Ano kaya sa tingin niyo mga guys? Ito ba ay may nakaaway or nakaalitan? No? Sa kanyang lugar? Kaya siya nagkaganto? May nagtangka sa kanyang buhay? So, syempre wala naman tayong alam dyan, no? Speculate lang, hula lang ba, no? Base sa kanyang kinahinatnan. At kasi grabe lang talaga. So, i-comment nyo yan sa ating comment section at babasahin natin kung ano ang mga opinion nyo. Pero, lalabas din ang katotohanan sa investigasyon ng pulis. So, mahirap anak ang 47 So, tuloy na lang natin. anyos na si Freddy Canieva. Tapat at maaasahan din daw siya sa serbisyo Grabe. bilang sekretary ng Barangay San Vicente sa Angono Rizal. Ganun na lang ang kanilang panghihinayang nang mapatay matapos pagbabarilin siya ng riding in tandem noong Biyernes. Grabe, no, nakakatakot na. Ayon sa Angono Police, base sa nakalap na CCTV, inabahan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang biktima na nooy papasok sa trabaho. Tinamaan ng dalawang bala ang Grabe naman. victim. Binaril siya from behind at agad nakatakbo ang ating mga suspect. Sa kalsadang ito nangyari ang pamamaril. Ayon sa mga saksi, naglalakad ang biktima patungo sa iskinitang ito na tagos sa barangay na kanyang Nako, hindi. Hindi mo na talaga masasabi na safe ang Pilipinas ngayon. No? Kung ganito ang mga nararanasan ng mga Pilipino at ganito mismo ang sinasabit nila. Talagang hindi na kaaya-aya at nakakatakot, nakakabahala ang ganitong mga riding in tandem na handang pumatay at kumitil ng buhay. Guys, pinagtatrabahuhan. Pero bago pa man siya makarating, pinagbabaril na siya ng riding in tandem. Ang biktima, humandusay na lang sa kalsada. naku po. Kitang-kita ko po yung butas ng kanyang pinagbarilan po. Iyak ako nang iyak, tinanong ko yung asawa ko, sino may gawa sa inyo. Ginanon lang po niya yung kamay niya, so wala siyang alam. Grabe. Sumailalim sa operasyon ng biktima hapon nitong linggo nang siya ay mamatay. Hindi raw alam ng naulilang mag-ina ang motibo sa pamamaril sa kanilang padre de pamilya. Sa totoo lang po, walang kaaway ang asawa ko. Nag-iisip kami mag-ina kung bakit nagawa sa asawa ko po yun. Naku, tinan mo. Barilin. Wala palang kaaway yung kanyang asawa na pinatay. So anong motibo sa pagpas lang nitong sekretary? Diba? Ano yun? Trip na lang? Ay, naku po. Trip na lang. Pumatay. Na? Siya nang Parang hindi naman maganda, diba? lang. My father is just Hindi talaga maganda.
going to his usual work, ready to serve the people. And hindi ko magawang maisip kung bakit nila ginawa yun. Sa follow-up operation ng pulisya, natunto ng Ako talagang ano, no? mga sospek na sakay pa rin ng motor Napaka-brutal. Alam nyo, ang hirap ng ganun, no? Yung, talagang, ang hirap ng mga ganun na pangyayari. Yung namatay yung mahal mo sa buhay ng hindi sa sakit, hindi sa yung kinuha na lang siya. Ang hirap nung ganun actually yung pinatay dahil sa krimen. Sobrang nakakatakot. Ay! Kaya talagang masakit yun para sa kanila. siklo sa Cainta Rizal. Pero nakatakas sila. Tinan mo Cainta Rizal daw. Ay pa rin ang motorsiklo sa Cainta Rizal. Pero nakatakas sila. Nakita namin kung saan tumuwi. Nakakatakot, no? Ang mga ngayon. Talagang alam nyo, ang malapit ito sa lugar namin dito. Actually sa Rizal. Kasi taga Rizal din ako. So nakakabahala ang ganito, no? Yung mga riding in tandem pala, baka mamaya nakakasalamuha mo na dyan, no? Woo! Grabe. Yung ating suspect sa Tumawid yung ating mga suspect sa Islam area sa Cainta Rizal. area Grabe. ng Islam area dyan sa Cainta, Barangay San Andres. Yung lugar ay kabisado niya, napakasikip ng lugar at nakatakas ito, nagtatakbo ito sa mga bubong ng bahay. Oh my goodness. Na-recover ng pulisya ang Ano yun, naging unang tik-tik. Kumuna sa mga bubong ng bahay. Grabe naman yan. motorsiklo ng mga sospek. Patuloy ang manhunt operation sa mga sospek na maharap sa reklamong murder. Talaga murder talaga yun. Ito ang unang balita. EJ Gomez, GMA News. So actually, meron pa tayong isang re-reactionan. So ito ay patungkol din sa isang vlogger na pinatay. Ay, naku po, baka tayo hindi ko na isensor. Baka tayo ni Lolo Whitey. No, ni YouTube, puro na lang sinasabi natin ay yapat. No, actually bawal kasi yan banggitin dito sa YouTube, no. So itong susunod nating re-reactionan na talagang brutal. Ayan, kita nyo. Ang pangalan niya ay Mima Alicia. Pinatay sa kanyang bahay mismo. Grabe namang ad to. 20% off. Guys! Sa nabibili mo ay may free shipping. Posibleng isang So, grabe, pinatay sa kanyang bahay, inabangan ng mga riding in tandem din naman. So, baka naman, mga police list po dyan, no? Mga minamahal na police. Magsagawa kayo lagi ng checkpoint sa ating mga daan dahil nakakabahala na ito sa seguridad ng mga mamamayan, no? Nakakabahala na talaga. So, panoorin natin. Ayon dito sa balita, mga pumatay daw sa political vlogger na si Mima Alicia. Posibleng sindikato. Grabe. Nakakatakot. Woo! Grabe talaga. sindikato raw ang nasa likod ng pagpatay sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon sa PNP, matibay na ang kaso laban sa dalawang natukoy na Naku, natukoy na pala sila. Ayan, kita niyo yung picture. Grabe, pagbaba daw nila sa sasakyan, hindi nila alam, nakaabang na pala yung riding in tandem na may mga baril. Nirat-rat daw ito. Talaga. Napakadelikado na. Ayos. suspect. Pero kumakala pa sila ng mga ebidensya Grabe, para sira ang mukha. malaman No? ang eksaktong motibo Talagang, binaril talaga ng yung mga ulo. salarin. Kabilang pa rin sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman ang pagpatay sa pagsuporta ni Alicia Grabe. kay Pangulong So yung boyfriend niya,
binaril din pero nasugatan lang buhay, no? Bongbong Marcos. Ayun dito sa July balita. 17 ng pagbabarilin ng riding in tandem ang political vlogger sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nagpaabot naman ng pagkikiramay ang ilang Grabe. personalidad. Personal na pumunta sa burol sina Senator Riza Ontiveros at dating Senador Antonio Trillanes. So, yun Ibinahagi yung mga naman nakiramay ni pala. Senator Kiko Pangilinan ang mga larawan kasama si Alicia. Ayon sa Senador, isa So, grabe. ang vlogger sa mga mahalaga at matapang na boses sa kanyang kampanya. Nanawagan din ang senador ng masinsinang investigasyon sa pagpaslang kay Mima Alicia. Mga kapatid, Cheryl So, sana talaga mapanagot yun. Kung sino mang gumawa ng krimen ay makulong at magkaroon ng hustisya sa mga pinatay ng mga lintik ng mga riding in tandem na to. No, including yung taga-Angono Rizal na barangay secretary. So, ayan. Dito na nagtatapos ang ating reaction, video at komentaryo. So, kung nagustuhan nyo ang ating komentaryo, ay mag-iwan naman kayo ng isang like dyan. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na. And, ito lang ang masasabi ko sa huling part ng aking komentaryo. Sa huling part ng aking video. Na, grabe, Pilipinas, ano na, kilos-kilos din. Para naman, ano, di ba? Kilos-kilos din mga pulis na ating mga pulis, no? Kilos-kilos din tayo kasi nakakabahala ng mga ganito. Walang takot na ang mga suspek at mga kriminal. Patuloy na gumagawa araw-araw ng karumal-dumal na krimen at brutal. So, nakakabahala po ito talaga. Paulit-ulit ko sinasabi. Kaya naman, umaksyon na sana ang ating mga kapulisan at maghigpit sa mga daan, lalo na sa 10 oras ng gabi. No? So, alam naman natin na hindi lang ito ngayong panahon nangyayari ito, kundi dati pa man din may mga krimen na. Pero na talagang itong mga ganito yung sunod-sunod, no? Na riding in tandem, pumapatay ng mga rider. Talagang nakakatakot na. At lubang mapanganib para sa atin lahat. Kaya doble ingat po tayo at stay safe. Okay, so dito na nagtatapos ang aking munting vlog at reaction video. Thanks for watching and see you in my next video. Bye!